kasama niyo sa plano ko, Mang Pulding, sa nararamdaman ko. Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring magagat. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan niyo akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo po sa tamang landas. Bago, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong lumipas man ang panahon ay hindi malimot ang naging kabiguan. Ginagamit ang kayamanan upang baguhin ang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Victoria sa ating dulang sa kanyang panahon. Gloria, Carlito, gusto ng amo ko na umalis na kayo rito sa inyong tinitirhan. Bakit naman po, Sir Manuel? Dapat ba bang itanong yan? 6 na buwan ninyong hindi nababayaran ito. At hindi rin nyo natutubuan yung lupa ninyong isinangla sa kanya. At ngayon, gusto niyo nang makuha ang pakinabang ng salaping ibinigay niya sa inyo. Sir, baka naman po maaring makausap ang amo niyo. At bakit? Kasi po, nagpapagaling pa ako sa akin naging operasyon. Kaya hindi ko matulungan ang asawa ko sa pagtatrabaho. Ayaw niyang makipag-usap. Sapat na raw yung panahong ibinigay niya sa inyo. Pero, kung talagang gusto niyo raw na huwag mapaalis dito, may isa siyang suggestion. Ano po yun? Naghahanap ng katulong sa kanyang bahay ang amo ko. Sabi niya, kung gusto niyo, ibigay niyo sa kanya para manilbihan ang anak ninyong panganay. Ano ho? Pag ginawa niyo yun, makapananatili kayo rito. Sige na po, Itay. Nay, pumayag na kayo. Para wag mawala sa atin itong tinitirhan natin. Mabuti nga, binigyan pa tayo ng pagkakataon nung pinagsanglaan natin eh. Pero Aleli, baka mahirapan ka doon. Kaya ko po ang trabaho, Nay. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay eh. Anak, nag-aalala lang kami sa magiging buhay mo doon.
Magpapakabait po ako doon, Tay. Magsisipag. Para matuwa sa akin ang magiging amo ko. Kung talagang buo ng pasya mo, sige. Bukas din ihatid kita doon para makilala mo rin ang pinagsanlaan ko nitong tirahan natin. Lagi na lang kasi si San Manuel ang humaharap sa amin eh. Gloria, nag-iisip ka na naman ng malalim. Naaalala ko na naman ang anak natin, Carlito. Hindi mo siya dapat iniwan sa bahay. At ang malungkot, kahit sa cellphone, hindi natin makausap si Aleli. Sana hindi mo na lang siya iniwan doon. Ayoko naman talaga. Dahil nga nakita ko na si Victoria ang magiging amo niya eh. Kaso ang anak natin ang nagpilit na iwan ko na siya. Kinakabahan talaga ako. Baka may namaltrato ng babaeng yun si Aleni. Wala tayong kasalanan para gawin niya yun sa anak natin. Lalong walang kasalanan ng anak natin. Pero hindi natin alam ang nasa isip niya. Siguro, talagang sinadya niyang si Manuel lang ang laging paharapin sa atin nung una. Para hindi tayo makaiwas na sa kanya isan lang ating lupa. At nagtagumpay siya. Kukunin ko na lang ang anak natin doon. Eh paano ang sanla natin? Bahala na. Kakausapin ko si Victoria. Aray ko, Ma'am, bakit naman po ninyo ako sinampal? Tinatanong mo pa? Binasag mo yung mamahaling kong pinggan! Hindi ko naman po sinasadya, Ma'am Victoria. Nagulat po kasi ako sa malakas ninyong pagsigaw sa akin. Kaya nabitiwan ko yung mga plato. Ba't sumasagot ka pa? Paano hindi kita sisigawan? Ang kupad mong kumilos! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko sa katulong na tanga at makupad kumilos! Patawad na po, Ma'am. Hindi na po mauulit. Hindi maaari basta patawad na lamang yon. Babayaran mo yon. Yung mga nabasag mong plato, isasama ko yon sa malaking utang niyo sa akin! Magandang araw po, Mang Pulding. Carlito, salamat at nagbalik ka. Ho? Bakit to? Ayokong makialam, pero hindi ko kayang tiisin ang pagmamalupit ni Victoria sa anak mo. Kaya pala, kinakabahan kami ng asawa ko. Mayroong hindi magandang nangyayari sa aming anak. Gusto kang gantihan ni Victoria. Kunin mo ang anak mo rito at iuwi sa inyo. Hindi siya dapat magtrabaho dito. Mapulding? Sino ang dumating? Si Carlito, ma'am. Oh, sabi ko na nga ba't babalik ka, Carlito eh. Naparito ko para kunin ng anak ko. Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang niyo sa akin. Victoria, nakikiusap ako. Kung may galit ka pa rin dyan sa puso mo, ako na lang ang gantihan mo. Huwag mong idamay ang anak ko. Oo, sinabi mo yan. Sige. Pauwiin ko ang anak mo. Pero ikaw ang magtatrabaho dito. Ma'am, anong gagawin ni Carlito rito? Basta! Magtatrabaho dito si Carlito, Mang Pulding! Ganon, Nay. Bakit ganon na lang ang galit ni Ma'am Victoria kay Itay? Dati ba siyang nobya ni Itay? Hindi, anak. Magkakaibigan kaming tatlo nung araw. Maging ang aming mga magulang. Pero isang aksidente yung nangyari. Habang sakay ang pamilya ni Victoria, doon sa jeep namin na maneho ng tatay ni Carlito, nawalan yun ng preno. At yun ang naging dahilan
ng pagpanaw ng mga magulang ni Victoria at ng kanyang kapatid. Nauli lang lubos pala siya. Oo. Aksidente yun, anak. Napinsala din sa nangyari na yun ng lolo mo. Naputol yung isa niyang paa. Pero hindi pa rin natanggap yun ni Ma'am Victoria. Ganon na nga. At marahil, kaya niya sinikap na umasenso para mapagigantihan niya ang iyong itay. Nag-aalala po ako para kay Itay. Baka kung anong gawin Hello, sinamahan ko siya dito sa Tagaytay. Ay, bakit ikaw ang isinama niya dyan? Hindi ko alam. Gusto raw niya bisitahin ang property niya rito at isinama niya ako. Carlito, mag-iingat ka sa kanya. Baka kung anong maisip niyan, para lang magantihan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pababayaan ng Diyos. O sige na, palapit na siya rito. Tatawagin na lang uli kita. Bye. Sino kausap mo sa cellphone? Si Gloria? Bakit? Natatakot na ba siyang baka mawala ka sa kanila? At bakit mangyayari yun? Mahal ko ang pamilya ko. Oh, talaga? Alalahanin mo, Carlito. Tayong dalawa lang ang narito. At mas maganda ko kaysa kay Gloria. Ito bang paraan ng pagganti mo sa akin? Ang subuking wasakin ang pamilya ko? Pues nagkakamali ka, Victoria. Hindi ka magtatagumpay. Dahil malaking takot ko sa Diyos. Ganon? At hindi ko magagawang pagtaksila ng asawa ko. Hoy! Saan ka pupunta? Carlito! Carlito! Sa labas! Sa kotse ko matutulog. Dahil hindi kasama sa trabaho ko, ang bantayan ka sa pagtulog mo. Hoy, Carlito! Huwag mo ako iwan dito! Carlito! Victoria, ano nangyari? Bakit nagmamadaling umalis si Carlito? Ano pa? Di uuwi sa pamilya niya. Buisit! Kung ganon, hindi ka nagtagumpay sa iyong plano. Mang Punding! Ano bang nalalaman niyo sa plano ko? Sa nararamdaman ko? Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka. Dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Pero Victoria, walang kasalanan doon si Carlito. Maging ang kanyang ama. Dahil ang nangyari ay isang aksidente. At matagal nang tapos yun. Kaya sana, pawiin mo na ang pot sa puso mo. At huwag ka nang manakit pa ng iyong kapwa. Matagal akong nagsikap na umasenso. Nagtagumpay naman ako. Nakabalik din ako sa mga taong gusto kong gantihan. Pero bakit ganun? Bakit bigo pa rin ako hanggang ngayon? Bakit hindi pa rin ako maging masaya? Talagang mali ako sa pagtatanim ng galit kay Carlito. At sa Ang kalooban. Lahat ng tao, mahirap man o mayaman, ay di makaiiwas na makaranas ng kabiguan. Dapat niya itong tanggapin ng maluwag sa kalooban upang siya'y maging matatag at matamo ang tunay na kaligayahan sa kanyang panahon.
makisama, ah. Para kang hindi kaibigan. Bahala ka na nga. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming kabataan ngayon ang madaling maimpluwensyahan, hindi lang ng kanilang kapaligiran, kundi maging ng kanilang mga kaibigan. Saan kaya sila hantong kung ito'y hindi mababago? Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Rosel sa ating dulang sa kanyang panahon. Rosel, dahil sa pagkamatay ng tatay niyo, pansamantala ka muna matitigil sa pag-aaral mo. Po, Huwag ka sana magdamdam sa akin, anak, ha? Bilang panganay sa inyong magkakapatid, kailangan ko ang tulong mo para maitaguyod ang buhay natin. naunawaan ko po kayo, inay. Alam ko po na hindi madali ang kalagayan natin ngayon. Huwag na po kayong umiyak. Hindi po ako nagdaramdam sa inyo. Salamat, anak. Hayaan mo, kapag kaya ko na, mag-aaral ka uli. Bukas po, sisimulan ko ng maghanap ng trabaho para matulungan ko po kayo. Sabi ko na sa'yo, Rosel, matatanggap ka sa company namin. Talagang need namin ang mga encoder doon. Buti na lang ipinasok mo ko, Trixie. Thanks, ha? Ox lang yon. Magaling ka naman eh. Kaya sure ako na hindi ako mapapahiya. Lagi pa akong may kasabay sa pagpasok. Lagi ka namang may kasabay, di ba? Yung boyfriend mo, si Warren. Kahit na. Iba pa rin yung nandyan ka. Para kahit wala siya, hindi ako mag-iisa. Sige. Salamat uli, ha? Ngayon, may trabaho na ako. Matutulungan ko na si inay sa mga gastusin namin sa bahay. Kuya Amador, naku, maraming salamat sa bigas na dala mo. Malaking tulong to sa amin. Maliit na bagay lang yan, Melda. Marami naman akong naani eh. Kaya naisip kong dalan kayo, maging ng mga gulay. Total, pupunta din naman ako ng Maynila. Ilasan nga pala yung panganay mo. May trabaho na si Rosel, kuya. Mag-iisang buwan na. Pinasok siya ng kaibigan niya si Trixie. Mabuti naman kung gano'n. Hoy, paalalahanan mo lang yung anak mo, ha? Na maging matalino sa pakikisama sa mga kaibigan at matutong manindigan para hindi siya maisama ng mga yon sa maling gawain. Ay, oo, Kuya Amador. Maging mahinahon ka sa pangangaral sa kanya. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Mapagalitan mo lang ng konti, nagre-rebelde na. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman ganun mga anak ko, kuya. Sikapin mo pa rin panatilihin ang pagiging mahinahon sa pangangaral sa kanila, Melda. Lalo na kay Rosel. Maraming tukso sa paligid. At dapat na maging matatag siya sa paninindigan na labanan ng mga yon. Rosel, anak, Nay, bakit ngayon ko lang dumating? Gabi na. pasensya na po. Ay, hindi ba hanggang 6 ka lang ngayon? Opo, kaya lang hinintay ko po kasi si Trixie. 9 p.m. pong labas niya, kaya ngayon 10 lang po ako nakauwi. Nung minsan, ganito rin ang nangyari eh.
3 oras mong hinintay sa pag-uwi yung kaibigan mo. Nagpapahintay po kasi siya na eh. Pero anak, hindi dapat ganun eh. Dapat pagtapos na ang trabaho mo, umuwi ka na. Para maaga ka makapagpahinga. Matutulungan mo rin ako dito sa bahay natin. Gusto ko nga po umuwi na eh, dahil pagod na rin po ako. Nahihiya lang po akong tumanggi kay Trixie. Abay, huwag ka mahiya, anak. Hindi naman masama ang sasabihin mo. Ang gawin mo, ipaliwanag mo sa kanya na mahinahon ang dahilan mo. Siguro naman, mauunawaan ka niya. Ano? You mean, hindi ka makakasama sa pamamasyal namin mamaya? Oo, Trixie, pasensya na ha. Kailangan ko kasing tulungan si Inay sa mga gawain sa bahay. Naku, ano ba yan? Mas maganda kung makakasama ka. Para may partner tong si Daryl. Siya nga naman, Rosel. Masyado akong maiinggit kina Warren at Trixie kapag wala akong partner. Naku, sorry talaga. Iba na lang ang isama ninyo. Hindi talaga ako pwede. Kailangan kong tulungan si Inay. Boring ang naging date natin, Trixie. Oo nga eh. Feeling ko nga rin, Warren. Dahil nagbukang bantay natin si Daryl. Kasi wala siyang partner. Ang kaibigan mo naman kasi, KJ. Kakainis nga eh. Di bale, isasama din natin siya. Ako bahala. Kukulitin ko. Sige, gawin mo. Matagal na may tama sa kaibigan mo si Daryl eh. Oo nga. Leave it to me. Rosel, sige na, kahit ngayon lang, sumama ka. Promise, mag-i-enjoy ka doon sa pupuntahan natin. Hindi ako papayagan ni Inay. Lalo na, abuti ng hating gabi. O, di mo sabihin kung saan tayo pupunta. Trixie? Sabihin mo, doon lang tayo sa amin. Kung gusto mo, tutulungan pa kita magsabi kay Aling Melda para mas kapani-paniwala yung acting na gagawin natin. Gusto mo magsinungaling ako sa nanay ko? Ito naman, masyado ka namang manang. Minsan lang naman eh. Sige na. Para may partner naman si Daryl. Crush ka pa naman ng tao. At matagal nang gusto kang makausap noon. Pasensya na talaga, Trixie. Pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Ano? Iba na lang ang yayain nyo. Kakainis ka naman. Wala kang pakisama. Para kang hindi kaibigan. Bahala ka na nga. Ano masasabi mo dito, babe? Babe, okay to. Sa lahat ng bar na napuntahan natin, alam mo, ito yung pinakamaganda. Ang sarap pa ng drinks niya. Ibang Yung kaibigan mo lang eh. Masyadong KJ. Ni hindi man lang magawang tumakas sa parents niya. Hindi naman siya prom D. Sinabi mo pa. Kaya nga ngayon, hindi ko na siya papansinin. Ayoko sa ganung kaibigan. Uy! Ano yun? Ano yun? Narinig mo yun, Warren? Ano ba nasusunod daw sa bar? Ako nagkakagulo! Tara! Lumabas na tayo! Rosel, handa na almusal mo. Halika na, kumain ka na. Opo, nariyan na po, Nay. Oh, heto. Daing na bangos at sinangag. Sarap, no? Sarap po. Pumasok na po ba mga kapatid ko, Nay? Ay, oo, anak. Oy, siya nga pala. Kanina, may narinig kong balita sa radyo. Isang bar na nasunog daw kagabi. Ho? Oo, bar na nasunog. At marami daw ang nasugatan dahil nagkaroon ng stampede. Naalala ko tuloy yung kaibigan mo si Trixie. Ay. Hindi ba niyayaya ka niya sumama sa kanila sa bar kagabi? Oo nga po, Inay ah.
Nagalit pa nga siya dahil hindi ko siya pinagbigyan. Oh, may nag-text sa'yo. Sandali lang po, titignan ko. Ay! Nay! Oh, Ang bunsong kapatid po ni Trixie nag-text. oh, bakit daw? Nasa ospital daw po ang kaibigan ko. Rosel, Oh, narito ka pala, Daryl. Hindi ka pala nila kasamang nag-bar? oo, nung malaman kong hindi ka sasama, hindi na rin ako tumuloy. Kasi naisip ko, maiinip na naman ako dahil wala ka. Pero sa isang banda, mabuti na rin hindi ka sumama sa kanila. Tama ka. Dahil naligtas ako sa sakuna. Kumusta na nga pala si Warren? Marami siyang sugat pero buhay naman. Rosel, salamat ha. Saan? Sa paninindigan mo sa tama. Dahil doon, hindi sinasadya. Iniligtas mo ko sa kapahamakan. Rosel. Nalaman kong nangyari. Kaya nagpunta kagad ako dito sa ospital. Nasama pala kayo sa mga nasaktan sa nasunog na bar. Oo, nasugatan na ako. Na-trauma pa. Magpasalamat ka pa rin sa Diyos dahil buhay ka. Buti pala hindi ka sumama sa amin. Walang masama nangyari sa'yo. At patuloy kang makapagtatrabaho. Di tulad ko. Ilang buwan na natitigil ako sa trabaho dahil sa mga naging pinsala ko. Kaso nagalit ka. Dahil pinahalagahan ko ang pangaral ng nanay ko. Pagkagalit na mali. Kaya itong na pala ako. I'm sorry, Rosel. I'm sorry. Ang paninindigan ay dapat taglayin ni Numan upang mapagtagumpayan ang mga tukso at kalayawan at hindi mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakialamera pala kayo Yung anak niyo nga hindi ako pinipigilan, kayo pa? Naku, umalis na nga kayo at huwag niyo pakialaman ang buhay namin! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang kapabayaan ay di dapat masumpungan sa isang magulang, lalo na sa ginang ng tahanan. Pagkat ito'y magbubunga ng pagkawasak ng kanyang sambahayan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Diding sa ating dunang
sa kanyang panahon. Sa letrang O, kalbo! Ay! Bingo! Bingo na naman ako! Ba yan? Panalo ka na naman? Ang laki na natalo ko sa'yo, Diding. Ikaw talaga eh. Talo ka. O ganun talaga ang buhay, mga kasama. Araw nyo noon. Ngayon naman ay araw ko, ha? Oh, siya. Alis na ako. Bakit aalis ka na? Ano naman, Diding? Panalunin mo naman kami kahit sa pesit lang. Ay, ano ba kayo, Nora? Berto? Iniwan ko na sa kapitbahay yung anak ko. Yung anak namin ni Lucas. Tsaka kanina pa ako dito eh. Kanina pa rin kayo talo. Bakit ba? Pagagalitan ka ba ni Lucas? Pag nalaman nagbingo ka? Ako? Magagalitan niya? Ha? Takot lang nun sa akin. Yabang nitong kaibigan ko. Porke maganda. Ano? Talaga? Kaya nga patay na patay sa akin si Lucas. At kahit alam niyang ginagawa ko, tumatahimik lang yun. Takot lang siya mawala ka, ha? Ay, oo talaga. Hindi naman kami kasal eh. At magagawa ko siyang iwan kapag nagkamali siya. Ayan. Naisalang ko na yung sinaing. Puti na lang wala pa si Lucas. Na-text nga. Para ulam na lang yung bibili niya. Ay! Ikaw na pala. Ano dala mo? Kanin na tulang. Binili ko sa karinderya ni Allen si Mang. Bumili ka ng kanin? Ay, pambihira. Dapat pala hindi na ako nagmadaling magsaing. Nang dumating ako dito, wala ka pa eh. Ha? Kaya bumili na lang ako. Ay, dumating ka na pala kanina. Okay. Bukas ganyan na lang ang gagawin mo, ha? Ha? Bumili ka na lang ng makakain natin bago ka umuwi dito. Para hindi na ako mahirapan magsaing. Ginawa mo na ba sa kapitbahay si JR? Oo, nandun na sa kuna at naglalaro. Ay, pupunasan ko nga pala yun. Ikaw na mag-ayos ng mga binili mo, ha? At tingnan mo rin yung nakasala ko sinaing para mapunasan ko naman si Junior. Ay, kayo pala, Nay. Napasal kayo. Dinalaw ko kayo ng apo ko. Dinalang ko tuloy kayo ng nilagang baka. Nalaman ko kasi sa pinsan mo na 2 araw ka na raw na hindi nakakapasok sa trabaho. May sakit ka raw. Oo nga ho eh. Naulanan ho kasi ako, pero mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat po sa ulam. Makakahigop ako ng masarap na sabaw. Kung bakit naman kasi hindi ka man lang maipagluto ng asawa mo? Kahit man lang instant noodles, pagluto ka para may mahigop kang sabaw. Oh, Marami kasi siyang ginagawa, Nay. maraming ginagawa. Eh, ikaw nga to naglilinis at naglalaba sa inyo. Ang sabihin mo wala siyang ginagawa kundi magbingo, magtong eats. Naglilibang lang, Nay. Pwede ba? Huwag mo nang pagtakpan ng babaeng yon. Tulad ngayon, may sakit ka. O, nasaan siya? Ano? Andun sa Naroon! Nakita ko sa bingguhan ni Poleng! Nay naman. Ayoko sana sabihin to sa'yo. Dahil ayoko masaktan ka. Pero anak, hindi nakabuti sa'yo ang pakikipaglibin mo sa kanya. Tingnan mo ang katawan mo. Ang payat mo na. Dahil nga pinababayaan niya kayo ng aking apo. Sabihan mo naman siya magbago. Sinasabihan ko. Pero nagagalit siya eh. Jesus, At yun ang ayaw ko. Natatakot akong iwan niya ako. Ay, Diding! Kala ko hindi ka na makakarating eh. Patuloyin mo muna ako. Ang init sa labas eh. Ay, oo nga pala. Oh, pasensya na. Halika na, pasok ka na. Bakit mo naman sinabi na akala mo hindi ako makakarating? Kasi sabi mo, may sakit si Lucas. Oo nga, meron naman siyang gamot. Kaya niya na yun. Sa bagay. Yung anak nyo. O, di nasa kanya. Sa bahay lang naman siya ngayon eh. O, di siya mag-alaga.
Bilib talaga ako sa'yo. Kayang-kaya mong pasunurin si Lucas. Tara na, para makapot tayo sa jackpot. Uy, sigurado ka bang malaki yung tatamaan sa bingo doon sa kabilang baryo? Oo, fiesta dun eh. Ah. Pero syempre dapat malaki rin yung puhunan mo. Ay, walang problema doon. Hindi ko muna binayaran yung bahay namin para may magamit akong pansugal. Ano? Oh, Iiwan mo ditong pamangkin ko? oo, kuya. Sandali lang ako. Magbibingo ka na naman. Naman naglilibang ako eh. Kuya talaga, oo. Diding, kailan ka pa ba magbabago? Dalaga ka pa, ganyan ka na eh. Yan ang natutuhan mo sa pakipagbarkada sa mga babaeng sugarol dito sa baryo natin. Naman, oh. Sige na, mo? kuya. Alagaan niyo na si Junior kasi wala yung kapitbahay ko na tumitingin sa kanya eh. Sandali lang ako. Pasalamat ka, mabait si Lucas. Kung ako yon, pinamusarga ko na yung uso mo at pinipit ko na rin yung kamay mo. Kuya. Tignan ko lang kung magsugal ka pa. At saka maraming ginagawa asawa ko. Walang mag-aalaga sa anak mo. Laura, hindi ako makakasama. Naku, sayang naman. Ang laki ng tayaan ngayon. Baka manalo ka. Wala akong pera. Una pa sa mga utang namin yung sinahod ni Lucas. Di gawan mo na lang ng paraan para makasama kita. Magbenta ka. O kaya magsanla ka. Benta? Oo. Ay, sige, sige. Itong TV namin, bebenta ko. Para meron akong puhunan. Total, hindi naman nagagamit ito eh. Dahil lagi akong wala rito. O tayo na! Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Ay, Nanay Maring, kayo pala. Wala po si Lucas eh. Ako naman huy paalis. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Bakit ho? Ano ba yun? Balita kasi na lagi mong iniiwan sa mga kapitbahay ang apo tuwing magsusugal ka. Sana sa akin mo na lamang iwan si JR para mas maalagaan na maayos ang bata. Alam niyo, Nay, maganda sana yung sinabi niyo. Kaso ang layo niyo dito. 2 sakay pa. Mapapagod pa ako. Pero ang pagsusugal, hindi nakakapagod. Bakit kasi hindi mo na lamang iwan yung bisyo mo? May pamilya ka na. Sila na lang ang asikasuhin mo. Pakailamera pala kayo eh. Yung anak niyo nga, hindi ako pinipigilan. Kayo pa? Nako, umalis na kayo. At huwag niyong pakialaman ang buhay namin! Yes, buisit! Kanina pa ako natatalo. Talagang ganun. Araw ko ngayon, Diding. Wala na akong puhunan. Naubos ko na yung binigay ni Lucas sa akin pang gastos. Maglaro ka pa. Utangin kita. Malay mo, makabawi ka. Sige. Talagang gusto ko makabawi. Saan mo nga pala iniwan yung anak mo? Sabi mo wala yung kapitbahay nyo na inuupahan mo. Di kinandado ko yung bahay. Tulog naman yung bata. Asali, akin na yung pauutang mo para makataya na ulit tayo sa loob. Sige. Diding! Diding! Ako! Huwag ka na maglaro! Asar ka naman, Dong! Bigla ka na lang dumating tapos pigilan mo pa akong maglaro. Dong, ang laki ng talo nitong kaibigan ko. Kaya nga Aling Nora, nasusunog ang bahay kasi nila. Ay, Diyos ko, anak ko! Hindi na ako natutulog na sa loob ng bahay! Paring Lucas, tama na yan. Lasing ka na eh. Hayaan mo lang ako, paring Eman. Gusto ko lang makalimot. Kahit pansamantala, malimot ko na namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ng kanyang ina. Huwag ka sana magagalit, pare, no? Matigas kasi yung ulo ni Diding. Lagi naman siyang sinasabihan ng Kuya Mario niya eh. Pero ayaw niya makinig. At si Aling Maring na nanay mo, sinagot niya ng pabalang. Inabuso niya ang pagmamahal at pasensya ko sa kanya. Ganun na nga yun. Wala siyang kwenta.
Buti na lang, hindi pa kami kasal. Ha? Anong ibig mong sabihin, paring Lucas? Lucas, bakit nakalabas dito sa sala yung mga maleta mo? Aalis na ako, Diding. Ha? Maghihiwalay na tayo. Hindi, wag naman. Patay na nga ang anak natin, iiwan mo pa ako. Kasalanan mo kaya siya namatay. Lucas, At yun ang hindi ko matanggap. huwag ka naman. Huwag mo akong iiwan. Kailangan kita. Para ano? Para bumuhay sa'yo? Gumasto sa mga bisyo mo? Hindi na, oy. Tapos na ang kahibangan ko sa'yo. Lucas. Mabuhay ka mag-isa. At magtrabaho ka para sa sarili mo. Lucas! Huwag kang umalis! Lucas! Biktima po ang anak niyo ng pang-aabuso at panggagahasa ni Bruno. Hindi totoo yan. Hindi yun magagawa ni Bruno. At saka iniimbento lang niya yon. Kasi tutol siya sa muli kong pag-aasawa. Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Halos araw-araw ay may naririnig o napapanood tayong mga balita tungkol sa anumang klase ng pang-aabuso. At karamihan ay mga babae ang nabibiktima. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni na Dennis at Bayan sa ating dulang sa kanyang panahon. Ngayon ang 8th year anniversary ng pagkabatay ni Bea. Oo nga, Elma. Kahit ilang taon nang lumipas, masakit pa rin sa akin. Hindi deserve ni Bea na mamatay ng ganun. Ay, pero nakakulong na rin naman yung gumawa ng kahayupan sa kapatid mo eh. Siguro nga nagbabayad ng taong yon sa bilangguan, pero para sa akin, hindi yun sapat.
Ewan ko, Elma, pero kapag naiisip ko yon, naiiyak pa rin ako sa galit. Ay, Dennis, tingnan mo yung babae, oh. O yun, oh. Mukhang tatalo sa tulay. Aba, oo nga. Mukhang magpapakamatay. Aba, pigilan natin! Miss! Miss! Huwag kang tatalon! Naku, Diyos ko po! Huwag kang magpapakamatay! Nandito kami para tulungan ka! Miss, pakiusap! Huwag na huwag mong gagawin yan! Malaking kasalanan yan sa Diyos! At saka, nandito kami para tulungan ka! Mga social workers kami from DSWD! Miss! Halika! Lumapit ka sa amin! Mga kaibigan mo kami! Sino ba kayo? Ako si Dennis! Siya si Emma! Ano ba ang problema mo? At gusto mo magpakamatay? Sabihin mo sa amin! Mapagkakatiwalaan mo kami! Talaga? Oo! Kaya halika dito! Lumapit ka sa amin! Mag-usap tayo! Ay, naku naman, oo. Buti naman, lumapit ka na sa amin. Ano ang pangalan mo? Dayan! Ilang taon ka na? 18. Seryoso na bata to. Sumama ka sa amin, ha? Dadalhin ka namin sa ospital. Tapos, mag-usap tayo, Dayan. Ano man ang problema mo, handa ka naming tulungan. Dayan, ayon sa doktor na nakausap ko, nakitaan ka niya ng maraming mga pasa sa katawan. Ano bang nangyari sa'yo? Sinong gumawa nun sa'yo? Oh, huwag ka matakot. Nasa proteksyon ka ng DSWD. Si Bruno. Yung bagong asawa niya, Mama. Bakit kanya sinasaktan? Madalas po niya ako inaabuso. Ano? Kuya Dennis, Ate Elma, ginahasa po niya ako. Ano? Diyos ko po. Abay, kaya ka pala nagtangkang magpakamatay? Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko po alam kung kanino ako magsusumbong. Gulong-gulo na po ang isip ko. Kaya nagtangka po ako magpakamatay. Nagsumbong ka na ba sa mama mo? Ilang beses po ako nagsusumbong kay Mama. Pero ayaw niya akong paniwalaan. Bukod sa galit po siya sa akin, tingin niya po sa akin, isa akong black sheep at masamang anak. Kahit na ano pang kasalanan mo sa kanya, iba pa rin usapan ng rape. Hindi siya dapat nagsasawalang bahala. Ayoko na pong bumalik sa bahay namin. Dahil sigurado po akong aabusuhin na naman ni Bruno. Dayan, huwag kang matakot. Sasamahan ka namin ngayon sa mga shelter na kapartner ng aming agency. Doon ka na muna pansamantalang manunuluyan. Safe ka doon. Nasaan si Dayan? Iuwi ko na. Aling Virgie, ayaw pong umuwi ng anak niyo sa bahay. Ha? Dahil natatakot po siya sa bago niyong asawa. Bruno po yata ang pangalan niya. Bakit? Ano bang sinabi niya sa inyo? Biktima po ang anak niyo ng pang-aabuso at panggagahasa ni Bruno. Ay, hindi totoo yan! Hindi magagawa ni Bruno yon. Tsaka iniimbento lang niya yon kasi tutol siya sa muli kong pag-asawa. Naku, yang si Dayan, siya ang pinakapasaway sa mga anak ko. Palagi nagbibigay ng sakit ng ulo yan sa akin. Aling Virgie, sabihin na po nating pasaway si Dayan. Pero hindi pa rin po yung dahilan para hindi niyo pakinggan ang anak niyo. Alam niyo po bang muntik na siya magpakamatay? Kung mag-iimbento lang siya, hindi niya maiisip na gawin yun. Oh?
Nagpapapansin lang yung babaeng yun. Kukumbinsihin po namin ng anak niyo na magsampa ng kaso laban sa bago niyong asawa. At kung mapatunayan nagkasala siya, makukulong siya ng habang buhay. Sana, Aling Virgie, matuto kayong pakinggan ng anak niyo. Lalo na't kailangan niya ng saklolo mula sa kanyang pamilya. Dayan, tana. Nandito na ang Kuya Dennis mo. Bakit, Elma? Anong nangyari kay Dayan? Binangungutan naman siya kanina. Natatakot po ako, Kuya Dennis. Ate Elma. Dayan, huwag kang matakot. Hindi ka na masasaktan ni Bruno dahil nasa pangangalaga ka na namin. Pero hindi ko pa rin po makalimutan yung kinuha sa akin ng hayop na yun. Nakikipag-ugnayan na kami sa mga pulis. Bukas, hihingan ka nila ng statement. Pagkatapos nun, maglalabas ang korte ng warrant of arrest sa Brunong yun. Pangako, makakamit mo ang hustisya. Dayan? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa natutulog? Magpapahangin lang po muna ako, Kuya Dennis. Nalulungkot talaga ako sa nangyari sa'yo. Pero Dayan, palagi mong tatandaan na hindi matatapos ang buhay mo sa pagsubok na yan. Marami na ako nakausap na biktima rin ng rape. Palagi ko sinasabi sa kanila na maging matatag sila. Still be positive. At huwag mong kalilimutang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Ganun po ba yun, Kuya? Alam mo ba, naging biktima din ng pang-aabuso yung kapatid kong babae. Pinatay siya. Sobrang sakit ng malaman ko yun. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ko siya nailigtas. Nakakalungkot naman. Nakulong ba yung gumawa nun sa kapatid mo? Oo. Nakulong din siya dahil hindi ako tumigil nun hanggat hindi nakakamit ng kapatid ko ang hustisya. Laban lang. Basta, palagi mong tatandaan. Para gumaan ang pakiramdam mo, maging open ka lang lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ilabas mo yung burden sa puso mo. Dahil sa panahong ganito, mas kailangan natin ng taong handang makinig. Samahan tayo at bigyan tayo ng bagong perspektibo sa buhay. Subukan mo ring i-divert ang attention mo sa ibang bagay. Tulad ng maging active ka sa sports, arts, o sa kahit ano pa. At higit sa lahat, huwag mong kalilimutang manalangin. Ewan ko kung magkakaroon ng hustisya yung nangyari sa akin. Hindi naniniwala sa akin ang mama ko. Wala rin akong testigo. At may nagsabi nga sa akin, kung itutuloy ko ang laban, lalo lang ako mapapahiya. Dayan, huwag mong isipin yan. Huwag mong intindihin yung mapapahiya ka. Tandaan mo, hindi mo kagustuhan yung nangyari. At kung meron mang dapat na mapahiya, ito yung mga abusadong tao. Bakit di ba ako hinuli? Ano ba kasalanan ko? Hinuli namin sa
sa 18 anyos na anak ng inyong asawa. Rape? Oh, Ano patunay nyo na nirape ko ang babaeng yun? tumistigo laban sa iyo yung bunsong anak ng asawa nyo, si Jonel. Siyang saksi ng minsang pagsamantalahan yung biktima habang natutulog ito sa kanyang kwarto. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling sila! Matibay ang ebidensya laban sa iyo. Ano mo? Hayop ka, Bruno! Hayop ka! Hayop ka talaga, walang Huwag yaka! mo ko sila, Val! Benji! Uy, mga anak ko, walang yaka! Sis, Pati ba naman ikaw naniniwala sa kasinungalingan nila? Tama na! Matibay ang ebidensya nila laban sa'yo! Ang sama mo! Hindi ko siya ni-rape! Ginusto niya yung ginawa ko! Hindi! Hayop ka talaga! Ikaw, Patay ka na! Ang sama mo! Tama na Ang po. sama mo talaga! papasok na namin sa sagulungan. Pabulok ka ngayon dyan sa bilangguan! Ganali ka na. Walang yaka! Ganali. Ayan. Huwag ka na matakot. Dahil hindi na makakalabas ang Bruno na yun sa bilangguan. Anak, patawarin mo ko. Kung hindi kita pinakinggan, pinagsisisihan kong lahat. Kung nakinig lang ako ng maaga sa mga sumbong mo nun sa akin, hindi ka mapapaboy ng Brunong yun. Anak, patawad. Patawad ko na kulang. Masaya ka sa experience mo, ah. Masayang maging volunteer, Kuya Dennis. Masarap pala sa feeling na tumutulong ka sa kapwa, lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso. At saka, tama yung sinabi mo na kailangan ng isang taong dumaraan sa ganitong pagsubok ang pagmamahal at pag-unawa ng kapamilya o ng mapagkakatiwalaang kaibigan. Nagkapatawaran na ba kayo ng mama mo? Oo, kuya. Humingi siya ng sorry sa akin sa hindi niya pakikinig sa akin. Nagkabati na rin kami. Nangako ako na magiging mabuting anak na ako. Mabuti kung ganun. Alam mo, malaki ang pinagbago mo. Hindi ka na yung dating depressed at takot na takot. Bukod sa pagmamahal na binibigay sa akin ng pamilya at mga kaibigan ko, nagbalik loob po ako sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang buhay. At tama pala yung sinabi nila na kahit may masalimuot kang nakaraan, mawawala ang bawat sakit na yon kung ilalagay mo ang pangalan ng Diyos sa puso't isipan mo. Mahirap ang pinagdaraanan ng isang taong naging biktima ng pang-aabuso. Kaya marapat lamang nabigyan natin sila ng pagmamahal at kalinga. Maganda ring habaan natin ang ating pangunawa at gawin natin ang lahat para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Na may kasama silang lumalaban para makamit ang hustisyang nararapat sa kanila sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 2,000? Naku, salamat! Hulog ka ng langit. Hindi na ako mahihirapang magtinda rito. Maaari ko rin dalhin sa iyong langit, Gladys. Kung papayag ka. Ha? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sadyang mahirap ang mapag-isa. May mga tao kasing sa halip na tumulong ay ipapahaba ka pa. Kaya kailangan ng katalinuhan
upang kapahamakan ay maiwasan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Gladys sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat naman. Abot sa budget ko. Sige po, Aling Nelia. Kukunin ko na po itong paupahan ninyong ito. O, sige. Tatanggalin ko na yung nakasabit na karatula para wala na mag-inquire pa. Dalawa lang ba kayo ng baby mong titira dito? Opo. Uli lang lubos na ho kasi ako eh. Wala din po akong kapatid na maaari makasama. Maganda ka at maayos. Maging yung anak mo. Nasaan ba yung asawa mo? Nasa abroad ba? Nako, hindi po. Wala po akong asawa. Wala ka asawa? Single mom ka. Ganun na nga po. Abi, bakit? Niloko ka ba ng nobyo mo? Ay, pasensya ka na ha. Curious lang naman ako eh. Pero nasa iyo yun kung ayaw mo sagutin. Ayos lang po. Mas mainam na rin po yung sagutin ko para wala na po ako itinatago pa. Nang sa ganun, mas gumaan pa ang loob ko. Nelia, saan mo dadalhin niyang inilagay mo sa plastic na kumot at unan? Kay Gladys, Mario. Para sa ganun, maisapin man lang niya. Wala ba siyang gamit? Wala eh. Ang anak lang niya may gamit na maaring tulugan. Bukas pa lang siya bibili ng banig. Bakit? Saan ba galing ang mag-inang yun? Ay, Napabuntong hininga ka at bigla ka nalungkot. Ba't parang sobrang apektado ka ng babaeng yun? kasi naawa ako sa kanya, Mario eh. Nakikita ko sa kanya ang aking sarili nung araw. Mario, papasok na ba kayo sa trabaho niyo? O pala, Tintoy. Oo. Sabay na tayo sa tricycle para makamenos tayo pareho ng bayad, ho? Sige. Ay, maiba ako. Ay, nakatira na pala doon sa isa niyong paupahan? Oo. Mga 2 weeks na. Gladys raw yung pangalan eh. Mario, ganda. At balita ko, walang asawa eh. Single mom. Totoo ba yun? Oo. Wow, ayos. Uy, natuwa ka. Bakit? Naisip ko lang ako kasi may pagkakataon na ako manligaw, di ba? Tintoy, kung paglalaruan mo lang siya, huwag mo na ituloy. Maawa ka doon sa babae. Kayo naman oo. Inatulan niyo agad ako eh. Nagpapaalala lang naman ako. Pero kung mamahalin mo ng tapat, di tuloy mo ang balak mo. Alam mo, tulong, pangunawa at pagmamahal ang kailangan ng mga tulad niya. Bakit o? May madilim ba siyang nakaraan? Mabait at tapat si Gladys. Hindi mo pagkunwari. Katuwiran niya, mas maraming itinatago, mas mabigat sa puso. Kaya sinabi niya sa amin ang kanyang buhay. Ay, sabihin niyo naman sa akin. Para maintindihan ko rin siya. Wala ka pa palang trabaho, Gladys? Halos isang buwan ka na dito Oo nga, Hazel eh. Iniisip ko kasi kung ano maaari kong pasukan. May baby kasi akong alagain eh. Sabi mo dati kang katulong?
Oho, Aling Nelia. Eh di kung ganon, sanay ka magluto. Ay, opo. Sanay po ako sa lahat ng gawaing bahay. Aba, eh di magtinda ka sa harap nitong paupahan ko. Kikita ka na doon. Basta ba, masarap at maayos ka lang magluto. Okay lang ho sa inyo, Aling Nelia? Oo naman. Mga lutong ulam o kaya kakanin ang itinda mo. Kikita ka dun. Pero mahirap pa rin ang trabaho niyan sa'yo. Dahil inaalagaan mo yung anak mo. Hazel, lahat ng trabaho may kasamang hirap. Hindi man hirap ng katawan, hirap naman ang isip at kalooban. Gladys, Ay, bahala ko mukhang wala ka pang benta sa tinda mo mga kakanina. oo nga, Tintoy eh. Pero baka mamaya magkaroon din. Maaga pa naman. Eh, papakilawin ko na lahat yan. Ha? Birthday ng barkada ko eh. Iregalo ko sa kanya yan. Sandali ha. Eto, ayan. Ayan, bayad sa lahat ng yan. Naku, 2,000. Pwede na ba yan? Salamat ha. Hulog ka talaga ng langit. Hindi na ako mahihirapan pang magtinda rito. Ay, nabanggit mo yung langit. Oo. Pwede ko rin dalhin sa'yo yung langit, Gladys. Kung papayag ka. Teka, hindi kita maintindihan eh. Anong ibig mo sabihin? Ang mokong na Tintoy na yun. Gusto ko pala syutain. Nagulat nga ako nang sabihin niya yun sa akin eh. Nako, Gladys, huwag mo siyang patulan. Gutom din ang isang yon. Gusto ka lang nung tikman. Pag sawa na siya, iiwan ka rin nun tulad ng ginagawa niya sa iba. Wala naman sa isip ko ngayon ng mag-asawa. Kahit yung pagkipagnobyo, wala. Alam kong hindi yun ang solusyon sa kahirapan kong nararanasan. Ay, talagang hindi. Ang solusyon, itong iaalo ko sa'yo. Ha? Hazel? Marunong ka bang gumamit ng computer? Hindi. Hindi ako nakatapos ng high school eh. Eh, no problem. Tuturuan kitang gumamit ng computer para makapag-show ka. Paano ako kikita dyan? Paano ako mag-show? Oh, Hindi naman ako artista. ikaw talaga, oo. May anak ka na nga eh, pero inosente ka pa rin. Ano ba yung isip mo na yan? Pasensya na ha. Hindi ko talaga maintindihan eh. Okay, sige ha. Didiretsuhin ko na. Maganda ka. Kaya alam ko bibenta ka dito. Eh, ginawa kayo ng anak mo. Ang gagawin mo lang, magpapasexy at aakitin mo ang lahat ng foreigner na gusto ng aliw. Gamit ang katawan mo. At pagkatapos, kwarta na. Magkakakuwarta ka lang hindi ka nila hinahawakan. Iyon ba ang trabaho mo? Oo. Kita mo naman, maginhawa ako. Meron ako sariling bahay, sasakyan, at may pera ako sa bangko. Ano? Payag ka? Ha? Pwede bang mag-isip muna ako? Ano? Gabi na kasi. Iniwan ko lang kay Aling Nelia ang baby ko. Kari, anak, huwag ka magalit sa akin. Nakakahiya kayo. Ako pa mismo nakapanood sa malaswang ginagawa niyo nung araw. Anak, nagawa ko lamang yon para mabigyan ka ng kaginhawaan at magandang kinabukasan. Biktima na nga ako ng pagsasamantala sa inyo. Dinagdagan niyo pang dumi ng pagkatao ko. Patawarin mo ako, anak. Mas mabuting pinalaki niyo na lang ako sa hirap kaysa habang buhay na kutsain ng mga nakakita sa inyo. Kinamumuhian ko kayo. Anak! Kinamumuhian ko kayo! Hindi! Huwag kang mamuhi sa akin, anak! Huwag! Huwag! Panaginip.
Napanaginipan kong malaki na ang anak ko. At galit na galit siya sa akin. Ang anak ko, nagising siya. Malamang gutom na siya. Anak, oh, eto na ang tete mo. Salamat. Salamat, Diyos ko. Tinulungan niyo ako magpasya. Sa buong... Oy, Gladys, ang aga mo, ha? Pasensya na kung nakaistorbo ko, Hazel. No, it's okay. O ano, ready ka na ba? Payag ka na doon sa sinabi ko? Hindi. Ha? Ayaw ko, Hazel. Ano? Bakit? Malaking biyaya yung tinatanggihan mo, ha? Maaaring ang biyaya yan sa biglang tingin. Makagiginhawa sa amin. Pero, magwawasak naman pala sa buhay namin. Teka, ano ba yung gusto mo sabihin dyan? Ang aking anak. Oh, Maaaring magalit siya sa akin paglaki niya. Kapag nalaman niyang masama akong naging trabaho, makakasuklaman pa ako. Kaya ang aking pasya, ano? ayoko. Ha? Hindi ko magagawa ang trabahong iniaalok mo. Tama lang yung ginawa mo. Hindi ka nagpabuyo kay Hazel. Maging sa pambobola ni Tintoy. Siguro naman po, Aling Nelia, Mang Mario, mauunawaan ako ni Gary kung hindi man siya mabigyan ng marangyang buhay. Natitiyak ko yun. Magpapasalamat pa siya sa'yo. Dahil kahit bunga siya ng pagsasamantala ng amo mong lalaki, binuhay mo pa rin siya. Hinahangaan kita, Gladys. Kayong dalawa nitong aking asawa. Ho? Gladys, nangyari din kasi sa akin yan noon. Ang nangyari sa'yo. Ano po? At tinulungan ako ng pamilya ni na Mario upang sa ganon makabangon. Kaya naman ngayon, ibig kong gawin sa'yo ang pagtulong na ginawa sa akin. Ay, eto pong unang sweldo ko. Oh, bakit mo naman ibinibigay itong lahat sa akin, anak? Gusto ko kayong humawak niyan. Bigyan nyo na lang ako ng pamasahe ko. Pero may mga pangangailangan ka rin, Gary. Naikulang pa po yan. Para maipadama ko sa inyong labis kong pasasalamat. Anak! Dahil kahit nabilad kayo sa kahihingan nang ipagbuntis niyo ako, binuhay niyo pa rin ako. Ipinakita niyo pa rin sa akin ang mundo. Gary, anak ko.